Alam nyo, pag panahon ng kampanya o eleksyon, political exercise, tapos natapat pa ng Semana Santa o Holy Week na tinatawag, hindi mo talaga maiwasan na may mga personal na issue na tatalakay, pinag-uusapan, or mga bagay na pwedeng pagsisihan, or nakalimutan ba o sinadya. Yan po yung mga issue. Alam niyo kung bakit? Ngayon po, di ba si Philip Salvador ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban ni Robin Padilla. Pero dahil nga si Philip Salvador, kahit na sikat yan o kilala yan, pero may mga issue rin pong negative sa kanya. Katulad ng pagkakasangkot niya na nagkaroon siya ng anak sa ibang babae, o lalo tigit yung controversial na anak kay Chris Aquino, hindi mo maiwasan na mapag-usapan yan. Kasi papasok siya sa politika. Kasi baka sabihin ni Philip Salvador at ng kanyang mga kaibigan, masyadong personal yan, bakit tinatalakay sa social media o ng traditional media. Abay, hindi po maiwasan. Kasi pag pumasok ka sa politika, wala kang pwedeng itago. Pag ikaw na may nanalo at naging government official, public servant, ay lalong lalabas ang mga bagay-bagay na tinatago or hindi mo inaasahang lalabas yan. Personal na buhay, pinagdaanan, ano man ang ginawa mong maganda, or kung merong negative na hindi mo nagawa, yun po ang mangingibabaw. Katulad ngayon, hindi man kasama si Philip Salvador sa mga survey, pero pumuputok pa rin ang issue nang di umano'y kanyang pagkukulang sa kanyang anak. Katulad nga ng controversial na anak niya si Joshua, anak kay Chris Aquino. Kasi kung yung mga gunita, ilang araw lang nagbabiral yan, di umano, hindi ko kasi narinig, pero sinasabi umano ni Gloria Diaz, isang haligi ng pelikulang Pilipino, at Miss Universe pa nga yan si Gloria Diaz, di ba? Sabi niya bago kang maglingkod sa mamamayang Pilipino, bigyan mo muna ng pagkalinga at pagmamahal, malasakit ang iyong anak. O, kita mo? May pitik, may dating, personal pero natural na issue. Kasi, inuulit ko, pag pumasok ka sa politika, ang mga bagay na mga personal, hindi maiwasan yan. Kasi, pag pumasok ka sa gobyerno, dapat leader by example, malinis ka. Malinis kang maglilingkod, malinis ang iyong pagkatao, malinis ang iyong mga pinagdaanan, dahil kasi pag meron kang butas o problema at nasilip, siguradong lalabas yan. Ay public knowledge naman, hindi naman pwedeng i-deny. Hindi naman fake, talagang nagka-arrow siya ng anak kay Chris Aquino. Si Chris Aquino, alam naman natin, may sakit siya ngayon. Actually, ilang taon na siyang may sakit. Nandito na sa Pilipinas. Meron siyang kalagayang hindi pangkaraniwan. Meron nga siyang mga anak. O yung problema, yung ikaw nga, si Philip Salvador ang nababanggit ni Gloria Diaz. So, yan ho yun. Sampul lang yan. Ikaw ay pumasok sa politika sa national or local position, definitely mahuhukay ang mga pinagdaanan mo. Di ba? Hindi po yan may tatago. Lalo na ngayon, napakarami ng mga taga-showbiz, personalities, business, o pangkaraniwang tao, pero kilala rin kahit paano. Lalabas at lalabas ang issue. Kasi nga, dapat wala kang isyong pwede kang balikan na maaaring kalaban sa politika o hindi man kalaban, pero isyong lehitimo. Kasi papaniwalaan ka, susuportahan ka ng mga botante kung malinis ang record mo sa personal na buhay o sa paglilingkod sa bayan. Yun po yun Ngayon, kung may issue, kung ikaw ay dating nasa gobyerno, nagkaroon ng issue, o pribadong buhay, nagkaroon ng issue, hindi ho yan mawawala. Pag-uusapan talaga yan. So, yan ang nangyari. Hindi ko alam kung yan ang dahilan kung bakit hindi kasama sa mga survey yung kanyang kasikatan sa pelikula ng mga panahong yon. Aba, hindi yata umuobra ngayon kasi hindi nga siya kasama doon sa mga survey na pwedeng maging senador. Ang lumalabas pa ay yung negatibo kasi nga pinagdaanan na hindi naman pwedeng i-deny o ibaliwala kasi totoo. Public knowledge na meron talaga siyang ganong problemang pinagdaanan na tila nabaliwala.
Ayun po yun. So maging aral po ang pagpasok sa gobyerno. Elected, appointed, o kahit na ho kayo ay karir, opisyal ng pamahalaan, pag sumabit kayo sa mga bagay na hindi nababagay sa inyong posisyon, local o national, definitely makakasira sa inyo. Kaya nga pag pumasok ka sa gobyerno, dapat hindi lang korupsyon ang isyo. Dapat malinis ang pagkatao. Kasi ikaw ay yung pagkakatiwala ang gagastos ng pera ng bayan, maghahawak ng sensitibong posisyon sa pamahalaan. Eh kung may bahid ng pagdududa, may bahid ng katiwalian, may bahid ng hindi magandang example, ay talagang magiging issue yan. Kaya, si Philip Salvador siguro isa sa mga namumblema dahil hindi niya akalain na yung issue ng kanyang mga pinagdaanan ay mababanggit. Kahit si Robin Padilla na kumakakandidato ito noong araw, marami rin hong issue pumutok sa kanya pero nalampasan niya yon. Naging senador pa nga. Hindi lang yan. Kahit politiko, kahit na wala sa showbiz, pag pumasok ka at kumandidato, siguradong mahuhukay at mapag-usapan ng mga bagay-bagay na ganyan. Yan po yun. So maging aral, bago ka pumasok sa gobyerno, sa anumang posisyon, dapat walang makikita sa iyo sa mga pinagdaanan mo. Maging aral po yun. Lalo na pag napwesto na. Kasi wala ka na talagang maililihim dyan. Pangalawa, subject na for criticism ang isang government official, elected, appointed, or career kapag ka naghahawa ka na ng kapangyarihan sa pamahalaan o naghahawa ka na ng pera ng bayan. So, sa tingin ba ninyo, yung nangyayari kay Philip Salvador na nahuhukay ang kanyang mga nakaraan, tama ba yun o mali? So, nasa inyo po dyan kung anyong pananaw. Kung mali yung pinagdaanan niya, pinag-uusapan ngayon. Naka-apekto sa kanyang pagkatao, naka-apekto sa kanyang pagkandidato. Ang problema rito, na ni Philip Salvador, hindi ho tagalabas sa showbiz or upang ibang tao nagsalita eh. Kung totoo na galing din sa mga kapwa niya taga show business, ay mabigat yun. May dating po yan. Okay? Kita niyo si Isko Moreno. Marami ring issue sa kanya na ibinabato noon. Kaya siguro hindi siya nanalong presidente. Ngayon, bumalik siya sa local. Ayan. Okay, local lang. Parang okay lang. Bahala na yung mga taga Manila. Yung mga tumatakbong congressman, tumatakbong gobernador, tumatakbong konsehal o anumang posisyon sa lokal na mga taga-showbiz din. Aba, ikaw anong issue yung pinagdaanan? Definitely mahukay. Nakita mo si Willie Rebillame. Although si Willie parang lumalabas doon sa mga survey. Pero naglalabasan din yung kanyang mga pinaggagawa sa kanyang programa sa television. Pagkaka-involve umano sa kanyang mga staff o kung ano man. Diba? Talagang mahuhukay po yan eh. Ngayon, kung mahina ang pasensya mo, mahina ang PC mo, mahina ang pangunawa mo, mapipikon ka. Pero pag napikon ka, talo ka. Ganon kasi. Napakahirap pumasok sa pamahalaan. Basta ang taong bayan na nagsalita, taong bayan na paglilingkuran mo, wala kang pwedeng itago. At lahat ng issue na pwedeng banggitin o madami ka dyan, o siraan ka, o kung ano man ang gagawin, definitely, apektado ang personalidad nyo. Okay? So, dahil nga po sa Holy Week pa naman, so, pagsisisi, pagtatama ng mali, o pag-amin, siguro kung ano man ang issue lumalabas, aminin na lang, then i-correct. Diba? Nababagay sa Holy Week. Aminin ang pagkakamali, tapos i-correct kung ano yung mali. Pero yung i-deny ng i-deny, o maging pikon, wala. Ang pikon ay talo. Please like and share ng ating video.